Noong December 2004, naganap ang pinakamalupit na bank heist sa Valenzuela City. 13 na kalalakihan ang umatake sa isang sikat na bangko. Sa kanilang pagtakas, nakipagbakbakan pa sila sa mga pulis Valenzuela. May mga nasawi at madami din ang nasugatan sa nasabing enkwentro. Ang tanong natin, nahuli ba ang 13 magnanakaw na ito? At paano nakipaglaban ang mga pulis sa kanila? At yan ang alamin natin sa JP Amazing Stories. December 14, 2004 sa Valenzuela City, pasado alas 9 ng umaga, nang sumiklab ang pag-atake ng mga armadong lalaki sa loob ng isang sikat na bangko. Tahimik silang pumasok na parang mga anghel sa loob ng bangko. Naghintay ng ilang minuto sa kanila ginawa ang kanilang plano. Noong panahong ito, kasalukuyang nasa loob ng van ang isang ginang. Ruta niya kasi yun papunta sa kanyang trabaho. Napansin ng driver niya na magulo sa dadaanan nila, kaya mahirap makadaan at baka malate pa sila. Akala pa nga nila shooting lang ang mga putukan na naririnig mula sa isang bangko sa lungsod ng Valenzuela. Imbis na sabihin ng ginang na mag-iba na lang sila ng ruta, ang sinabi pa niya ay dapat nilang puntahan ang inaakalang shooting. Baka raw kasi may maitulong pa sila. Siya kasi ang opisyal ng Valenzuela City Hall na si Jing Hernandez. Sunod-sunod na putok ng bala ang narinig mula sa bangko. Dito napansin ng driver niya na dapat na silang umalis dahil hindi ito shooting. Isa itong madugong pagsalakay na hindi mareresolba ng usapan lang dahil armado ang mga lalaking ito. Kaya na magtagumpay ang grupo sa pagnanakaw ay pumasok na sila sa kanilang sasakyan. Sinundan sila ni Jing Hernandez gamit ang sasakyan niya at saka tumawag ng mga pulis. Sa kabilang banda naman, nagsisigawan na ang mga tao sa labis sa takot dahil sa barilan na nagaganap. Pati bomba, hindi nila pinalagpas at talagang pinaputok pa nila. Hindi alintana kung sino magiging biktima. Basta ibinato na lang nila ang bomba. Ang nakakagalit pa lalo dito ay maging mga bata ay nadami sa engkwentrong ito. Bakit kailangan umabot sila sa ganitong punto? Ano ba ang totoong pakay nila bukod sa pera? Ang pangalan ng kanilang grupo ay Butchoy Group dahil Butchoy ang pangalan ng kanilang leader. Matapos tumawag ni Hernandez sa mga pulis, agad naman siyang nilang nirespondihan. Pagdating sa kahabaan ng Paso de Blas, dito nagpakawala ng sunod-sunod na bala ang mga magnanakaw. Ang isa sa mga bala ay naligaw sa dibdib ng isang tricycle driver na siyang ikinamatay nito kagad. Kasalukuyan din may naglalakad noon ng ginang, negosyante siya at may importante sanang pupuntahan. Nang mabaril din siya ng mga sospek, mabilis din itong binawian ng buhay. Kaya ang mga pulis ay nagpa siyang isara ang ibang daanan na posibleng puntahan o labasan ng mga sospek. Samantala, ang grupo ni Chief Inspector Roderick Juan ay nagpa siyang salubungin ang mga armadong lalaki at doon nagsimula ang katakot-takot na palitan ng putok ng baril. Ito ang unang head-on counter ng Valenzuela Police sa mga sospek. Nagsimula ang barilan nang bakbakan daw ng mga armadong lalaki ang mobil nila Juan. Wala na silang choice kung hindi makipagputukan doon. Hinihiling na lamang nila na sana wala nang buhay pa ang madamay. Naging matindi at madugo ang palitan ng baril. Tumagal ito at tila nahihirapan na rin ang grupo ni Juan. Ayon sa kanya, matindi raw ang grupo na ito para bang sanay na sila sa ganitong engkwentro. Ang pwesto ng mga magnanakaw nung bumaba sa van ay naka-single formation. Nasa unahan ang putok ng baril. Lalo na pag makakita ng mukhang lalaban, agad nilang sinusundan ng mga putok. Pakiramdam ni Juan, huling sandali na ito ng buhay niya. Pinilit niya pa rin iligtas ang sarili niya dahil kung hindi niya gagawin, sino pa ang magliligtas sa kanya? Gayong pare-pareho sila na makasama niyang nasa bingit din ng kamatayan. May nakitang truck si Juan at nagtago siya sa ilalim nito at nagpanggap na patay. Habang papunta na ngayon sa tollgate ang mga magnanakaw, may nakaabang namang backup ng mga pulis. Pero bago pa siya lagpasan ng mga ito, binaril pa siya sa likod, bandang gulugod o spinal column. Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang bangungot. Isang granada pa nga ang pinakawalan nila na siyang gumimbal sa taong bayan.
Akala ni Juan ay nakaalis na sa pwesto nila ang lahat ng mga magnanakaw, pero hindi pa nagtatapos ang banta sa buhay niya. Ang isa sa mga magnanakaw ay dahan-dahan siyang nilapitan at pinwesto ang baril sa ulo ni Juan. Pumikit na lamang si Juan at dun na nga may pumutok na baril. Akala niya ay patay na siya at ine-expect niya na nga ito. Sa hindi inaasahan, nang marinig ni Juan ang boses na kasamahan niya, ay doon niya napagtanto hindi siya ang nabaril, kung hindi ang magnanakaw na muntikan na kumitil sa buhay niya. Binaril ang magnanakaw na kasama ni Juan at labis ang ginhawa sa dibdib ni Juan. Lalo na may dumating na tulong para dalhin siya sa pinakamalapit na ospital. Bagamat maraming bala ang tumama sa kanya, lalo pat meron siyang natamo sa likod, hindi pa rin nadali ng mga kawatan ang vital organs ni Juan. Nakaligtas siya sa tiyak na kamatayan. Samantala, habang nasa gitna ng madugong kaguluhan, nagkawatak-watak ang mga magnanakaw. Iba't iba ang pinuntahan nilang iskinita para siguro lituhin ang mga humahabol na pulis sa kanila. Dahil dito, isang reporter ang muntikan ng malagay sa panganib ang buhay. Natuntun kasi ni Dolan Castro ang isa sa mga lugar na pinuntahan ng mga sospek, isang senior reporter ng ABS-CBN. Agad niyang tinawag ang mga pulis. Nahirapan pa nga siya makahanap ng mga masusumbungang pulis dahil sa dami ng iskinita at laki ng sakop na lugar. Dahil daw dito ay inakala pa nga nilang nakaalis na ang mga magnanakaw. Kaya naisipan ng grupo ni Dolan Castro na lumabas na ng crime scene. Ang hindi niya inaasahan, isang bomba ang hinagis banda sa pwesto nila at doon ay natamaan siya. Habang abala ang kapulisan ng Valenzuela sa pagtugis sa mga sospek, dumating pa nga ang SWAT team para tumulong maghunting at nang mapabilis din ang operasyon. Marami na kasing buhay ang nadamay. Hindi pa rin tumitigil sa pagtugis sa mga pulis. Naging katuwang na rin nila ang mga residente sa paghahanap sa mga sospek. May mga nagtip din na tumakbo daw sila sa Palaces compound ng Malinta exit at doon nagpunta ang mga pulis. May iba raw na naghubad pa ng damit at nagpanggap pa naglalaba, pero nakapantalon at sapatos at pawis na pawis pa. Mapapansin mo talagang nagpapanggap lamang. Meron pang pumasok sa bahay at saka nagpanggap na tulog. Ang isa naman ay nagkarga pa ng bata, kunwari ay kamag-anak o di kaya naman ay pamangkin daw niya. Akma pa nga niyang isasama ang bata palayo sa lugar at tinutukan ng baril ang totoong kamag-anak nito. Pero hindi sila nagtagumpay dahil dito isa-isang nahuli ang mga sospek. Tinatayang 13 ang nahuling sospek ng bank heist sa Valenzuela. Maging ang leader nilang si Banin Servilla alias Bochoy ay nahuli rin ng mga pulis. Ayon sa mga pulis, hindi lang daw Banco de Oro ang tanging napagnakawan ng naturang grupo. Notorious na magnanakaw sila ng iba't ibang establishmento, lalo na ang mga malalaking gusali. Ang mga ninakaw ng Buchoy Group mula sa Banco de Oro ay pumapatakang halaga sa halos kalahating milyong piso. Sa kasamang palad, hindi nila nabawi ang mga perang ninakaw sa kanila. Ang mga naarestong miyembro ng Buchoy Group ay agarang dinala sa himpilan. Doon pinatawan ng kasong robbery with homicide ang bawat isa sa kanila. Iniakyat kaagad sa naka-assign na judge ang kasong ito. Siyang binigyan niya naman kaagad ng atensyon. Sa wakas ay nadakip ang mga miyembro na notorious na grupo na ito matapos ang tuloy-tuloy na pagtugis ng mga pulis. Wala na talaga silang laban dahil nakuha ng mga pulis ang mga ebidensyang lalo magpapatibay sa kaso nila. Sugatan silang isinakay sa mobil ng mga pulis. Halatang galing sa madugong labanan. Siksikan man sila at nakaposas, wala nang pakialam ang otoridad. Magkakaroon pa ba sila ng awa kung marami ang dinamay na buhay ang mga sospek na ito? Nakuhang ebidensya ang mga baril at getaway car nila na sira-sira na pati na ang plaka nito. Sa kabila nito, isa-isang itinanggi ng mga sospek ang bintang daw sa kanila ng mga pulis. Hindi naman daw kasi sapat yun para iugnay sila sa kasong robbery with homicide. Pero anumang dahilan o taliwas na statement ang sabihin nila, wala na itong saysay dahil malinaw ang nasaksihan ng mga pulis at ibang residente. Kahit idinay man nila na hindi sila magnanakaw, marami pa rin sila napatay na sibilyan. Ang mga mamamayan na hindi sana nadamay, nawalan sila ng buhay at nagluluksa ang pamilya nila, kaya kahit anong dahilan pa ang subukan nilang sabihin, wala nang maniniwala. Lumipas ang 13 taon nilang pagkakakulong. Noong 2017,
Buwan ng Nobyembre lamang napatunayan sa mababang hukuman na nagkasala ang Butchoy Group. Malinaw ang sentensya nito, reklusyon perpetua o mas kilala sa habang buhay na pagkakabilanggo. Tumagal man ng ilang taon ng hatol, nakakulong naman ang mga kawatan habang pinag-aaralan ng kaso. Tila ba maganda na rin na tumagal ang hatol sa kanila dahil habang nakakulong ay malamang nag-iisip silang may pag-asa pa sila makalaya. Nagsilbi itong magandang balita lalo na sa mga namatayan. Isa na rito ang asawa ng namatay na tricycle driver na si Baltasar. Sa wakas daw ay nakaraos na sila at nakamit na ang hustisya. Samantala, si Dolan Castro naman ay nagpapasalamat din. Naalala niya pa noong natamaan siya ng bomba sa paa. Ibinalik naman ni Chief Police Inspector Juan ang pagpupugay sa kabaro nagbuwis ng buhay noon para maging instrumento sa matagumpay na paghuli sa 13 miyembro ng Butchoy Gang. Kung isa-isay na mga naging biktima ng bank heist, isa lamang ang gusto nila makamit at ito ang hustisya. Pero para sa iba, mas gusto sana nilang death penalty na lang ang ipinataw sana sa Butchoy Gang.